Dagsana ang mga turista sa Baguio City kung saan mahigpit na rin ang seguridad at paghahanda para sa salubong sa bagong taon. Ngayon pa lang, may libo-libo ng nakumpiskang mga ilegal na paputok. At nakatutok doon live si EJ Gomez. EJ. Vicky, marami nga sa mga kapuso natin ang nandito ngayon sa Baguio City para mamasyal bilang pagsalubong nila sa bagong taon. Handa na raw ang lokal na pamahalaan para sa kanilang New Year's Eve festivities. At dito nga sa Burnham Park, gaganapin bukas ng gabi ang engrandeng pagsalubong ng City of Pines sa taong 2025. Mag-aalauna ng hapon kanina, maluwag ang naging daloy ng trapiko papasok ng Baguio City, partikular sa Marcos Highway Tunnel. Pero pagdating sa mismong business district ng lugar, kung saan matatagpuan ang ilang pasyalan, mabagal na ang naging takbo ng mga sasakyan sa mga kalsada. Dahil sa inaasahang dagsa ng mga bisita sa Baguio City para salubungin ang taong 2025, puspusan ang ginagawang paghahanda ng lokal na pamahalaan. Since this started itong holidays, nag-elevate na kami ng Code Blue. Naka-activate na ang aming Emergency Operations Center. And of course, this one, our command center, naka-full alert status na sila. Ang lokal na pamahalaan ng Baguio City may libreng pa-concert para sa mga makikijoin sa New Year's Eve celebration at 2025 countdown dito sa Burnham Park sa summer capital of the Philippines. No need to worry dahil inaasahan daw ang fair weather sa syudad bukas, ayon sa Baguio Tourism Office. Yung forecast natin for the weather today and tomorrow, there's a little chance of rain. Mas pinaikting naman daw ang police visibility para sa peace and order sa lugar ayon sa Baguio City Police. Around 85 na mga PNP personnel will be deployed po. Madi-deploy po sila dyan sa Burnham kasi dyan nga po sa Salumbukin. Wala pa naman pong natanggap na mga threat po. Pero yun nga po, handang-handa na po ang pwersa ng Baguio City Police Office sa pagsalubong po ng bagong taon. Sa tala ng Baguio PNP, aabot na sa higit 2,000 ang bilang ng mga nakumpiskang paputok. Mahigpit na ipinapatupad ang total ban on the use of firecrackers and other pyrotechnic devices sa Baguio City. Dito sa Baguio City, maraming pwedeng pasyalan kasama ang pamilya o barkada. Nariyan ang iconic na dambuhalang Lion's Head sa may Cannon Road. Pwedeng magpa-picture sa sikat na mga St. Bernard dogs at mga kabayo sa Mines View Park. Patok din sa mga turista, lalo na sa mga bata, ang pagbibisikleta at boat riding sa Burnham Park. Kung bet namang maglakad-lakad lang with the cold weather, perfect ang The Mansion, Wright Park at Botanical Garden. Yung experience, ganun pa din, very good pa din, tsaka nakakaliw pa rin po yung mga bulaklak, yung mga iba't ibang color po. Sobra po kaming nag-enjoy. Okay po, masaya. Lahat gusto naming ma-experience kasi bihira lang ho kami makarating. Dito kami nakakaano ng masarap na hangin, nakaka-relax. Vicky, naka-jacket na nga tayo dahil talagang malamig na rito. Ngayong araw umabot hanggang sa 19 degrees Celsius ang temperatura rito sa summer capital of the Philippines. Kaya naman, sa mga kapuso po natin, napapunta pa lang dito sa Baguio City, bukod po sa pagbaon ng mahabang pasensya dahil sa inaasahang pagdagsa at traffic sa business district, huwag pong kakalimutan magbaon ng jacket bilang inyong partner sa cold weather bukas sa huling araw ng 2024. Mula po rito sa Baguio City, para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa tips mo, EJ Gomez.